Welcome to Donmar TV News Channel. Itong si Leni Robredo po, alam naman ho natin na kaliwat kanan ang labas sa social media, kaliwat kanan ang pag-e-epal, as in kaliwat kanan po ang kanyang napaka-obvious na estratehiya, kaya tuloy napupuna siya. At isa ho sa mga nakapuna ho sa kanya si Secretary Panelo, di ba? Ito yung kanyang sinabi. At papakita ko ho kung bakit may punto ho si Secretary Panelo sa kanyang sinabi. Ayan, ay wait. Hindi yan. Ito. Bakit ito tinutulak pa rin na tumakbo? Presidente. Talaga tumingin yung angkor ng brigada. Sabi ko, alam mo yung tinutulak, yung mga ayaw tumakbo, hindi yung gusto. Gaya-gaya lang po tumayo kasi si Mayor Sara ako, tinutulak na tumakbo kasi ayaw. Pareho rin ni Presidente, ayaw. Yun talagang itutulak mo. Pero yung gusto, obviously gusto naman itong maging presidente, naging vice presidente. At kita mo, panay puna sa gobyerno. She wants to be politically relevant. Natural lang. Saka hindi naman masama mag-ambisyon maging presidente. Natural lang yun. Ayun. Tama, ito, ipapollow up ko lang sinabi niya. Alam mo, ang problema kasi, totoo naman, napaka-obvious naman na may ambisyon itong si Robredo. Bakit to? Kasi talagang panay ang puna, she wants to be relevant sa lahat na lang ng issue. As in, lahat ng issue, she wants to be sa social media, sa media. Tapos, yung sasabihin pa na walang ambisyon, bakit nga? Tama naman si Panelo. Bakit tumakbo ng vice presidente yan? Napaka-obvious. Isipin mo from congresswoman, tumakbo ng vice president. Tapos, di ba, bago yan, ang dami niyang mga labas-labas na picture, yung pumapara ng bus sa gitna ng SLEX ba yun o sa expressway. May bus na tumitigil kaya doon. Yung napaka-obvious as maglalakad. Doon kunwari sa likod dadaan, pagka may sona, para hindi makita ng tao. Tapos pipicturan mo din naman pala. Parang napaka-obvious nung ganyang klaseng gimmick. Kaliwat kanan yung puna mo sa gobyerno, kaliwat kanan yung epal mo, kaliwat kanan yung media, picture dito, namimigay ka lang ng anemic na spaghetti, picture na naman. Laging ganun ang ginagawa mo. Kaliwat kanan yan. Tapos sasabihin mo na ang focus ko ay ano lang. Tingnan mo papakita ko sa inyo. Ganito yan si Madam Leni. Halos araw-araw may statement. Ito ayan na. Papakita ko lang sa inyo ito po. Ayan. Registration. Pala naman, Sa kanyang weekly program, may pala naman siya. Kailangan kayo baristro. Ganyan naman siya. Hindi ko nga alam kung ano siya Vice President ba ito o vlogger? Kasi kung vlogger, okay lang. Ayan, natural. Iba-vlog mo lahat. Gusto mong sabihin lahat. Pero isipin nyo na lang to Siya lang ho ang vice presidente na sobrang sausaw sa mga issue. Hindi nyo napapansin? Kailan kayo nakakita ng vice president na ganyan? Na sinausawan lahat ng issue, lahat pinuna, lahat gusto niya, nakapicture siya. Magpakita nga kayo ng vice president na ganyan. Alam ko ang pinakasamaw, sikat na vice president noon, siyempre si Erap, di ba? Siyempre, artista yan, excited ang tao niyan. Isang artista na mahina sa Ingles, naging vice president, excited ang mga tao niyan, di ba? Pero hindi naman ganyang kaliwat kanan, lahat na lang ng issue sasawsawan. Tingnan mo pa ito. Saan na ba yun, Ito. Ay. Yan. Yung mga ganyan.
Robredo still one of LP's choice. Kay Pangilinan naman. Eto pa. Yung spokesperson naman niya, may sasabihin na naman. Ito na naman, Robredo, prioridad ng pagtulong sa Pinoy. Eto na naman. Eto pa, Robredo for President, spokesperson, abala sa ngayon, si BP sa pandemya. Anong pinagkaiba nila ni Mayor Sara Duterte? Si Mayor Sara Duterte, hindi mo nga yan makakagilap eh. Alam niyo ba na sobrang mahirap po yan ma-interview? Naalala ko to nung panahon na nung panahon na si Mocha laging kasama ni Presidente sa PCO. Si Mayor Sara ayaw niya ng interview. Umiiwas siya sa national na interview. Pero pagka sa Davao, kasi siyempre constituent niya yon, hinaharap niya. Pero pag yung national, tahimik siya. Kaya ang pinagkaiba niyan ay ito. Si Robredo, ang mga nagsasabi at kuno na pinatatakbo siya, si Pangilinan, yung spokesperson niya, siya mismo sasabihin niya, wala akong balak, nakapokus lamang ako sa trabaho ko, ganyan, di ba? Puro kayo lang din. Olivia, maraming salamat po. Puro sila lang din yung nagsasabing tatakbo siya. O sa nagsasabing hindi ako tatakbo, puro sila. Si Mayor Sara Duterte, tao ho ang nagsasabi. Yun ang pinagkaiba. Wala kang maririnig mismo dun sa kampo niya, hindi mo maririnig. Yung spokesperson niya hindi magsasalita, walang ganoon. Tao niya ang nagtutulak sa kanyang tumakbo. It's the same thing kay Pangulong Duterte. Organic ang tawag dyan. Naintindihan niyo ibig ko sabi? Ito ang laki ho kasi ng difference nung tinutulak mo yung sarili mo at yung mga amuyong mo ang tumutulak sa'yo. Alam mo yung mga amuyong mo? Yung mga sip-sip sa'yo? Spokesperson mo, si Pangilinan, mga sip-sip, mga kapartido mo. Tumakbo ka na. Hindi ho ganyan kasi ginagaya nila. Lumabas ito mga ito. Nauna ito Tapos biglang ipinalutang yung kay Leni Robredo. Diba? Napaka-obvious na ginagaya niya yung style na tinutulak siya. At kunwari, ayoko, I'm busy working. Wag na tayo maglokohan dyan sa I'm busy working. Hello? Busy working? Panay ang picture mo, panay ang video mo. Vlogger ka? Te? Hindi ba yun lang sa akin Ito hong kay Mayor Sara. Hindi mo nga, ako, hindi ko kilala yung mga yan Hindi ko kami organisado na, mag-usap-usap tayo. Naalala ko nung panahon ni Pangulong Duterte. Nung panahon ni Pangulong Duterte, you can testify, yung mga talagang tunay na DDS na nandito. Nag-usap-usap mo ba tayo? Ganito, popost natin ganito. Ganito, usapan natin ganito. Gagawa tayong t-shirt gagawa tayong ganta. Walang ganun. Wala akong ganun na nangyari. Di ba ho? Yung dati, talagang organic. Yung sila Mark Lopez, sila Carlos Munda, yung mga talagang tunay na mga DDS noon, hindi ko kami magkakakilala. Sila Jimmy, sila Greco, hindi ko kami magkakakilala. Nagkaroon na lang kami ng kanya-kanya. Nagkusa-kusa kami. Tapos eventually, nung nanalo, ito si Kato, nag-vlog ito. Hello. Nagkaroon na kami ng pagtitipon. Pero nung una, hindi yung inorganize ng isang tao na para, eto, itulak natin si Rodrigo Duterte na tumakbo. Walang ganun. Wala. Parang ganito yung nangyayari kay Mayor Sara. Hindi kami magkakakilala ng mga yan. Ako, I want her to run. These people want her to run. You want her to run. Kayo mismo nagpo-post. Kayo mismo naglalabas. Organic. Ang tawag dyan, organic. Hindi nagpapanik. Ay, yung kay Robredo, nagpapanik Uy, sali naman tayo dyan. Uy, kailangan makasali kami dyan. I-push nyo rin kami. I want Leni to run. Sige na, ilabas nyo na. I want to Leni to run. Uy, sige na, patakbuhin nyo na ako. Baka ganun pa yan O kaya yung, siguro yung mga, kung hindi man siya, baka yung mga nakapaligid dyan, uy, sabihan mo yung yung bagong bata natin dyan. Patakbuhin, sabihin nyo, patakbuhin na. Pero sila lang din.
Sino si Pangilinan? Spokesperson niya. Kaya ba kayo natatawa? Ako natatawa ako eh. Nakakita ka na ng Lenny Lenny. Sige na. Sige na. Wala eh. Patawa eh. Oh. Tapos may nag-umpisa pa doon sa ano, di ba? Yung change for ano ba yun? Na kesyo, we want Lenny to run, blah, blah, blah. And matagal na nagsimula yun ha. Huli pa yung isa na sinasabing wag siyang tumakbo at gusto na magpag-resignin sa pagiging politiko niya. Pero mas lamang pa rin ang bilang nun. Hindi ko ba kayo nahihiya, Madam Lenny Robredo? Honestly, sa tingin ko, anesthesia ho yung inyong vitamins. Kasi wala na ho kayong pakiramdam. Wala ho talaga kayong pakiramdam kayong mga Liberal Party. Wala ho kayong pakiramdam sa pulso ng bayan. Hindi ko maintindihan bakit ganun. Pero ano in fairness ito, in fairness, kahit ho sila, yung mga nagsasabi dyan, hindi ko dilawan gaganon, di ba? Mismo sila kinahihiya na nila yung word na dilawan sila. Gets nyo? Dati proud na proud sila. May yellow ribbon ako dito. Yellow ribbon. Yellow. I'm yellow. Magtalagay pa ng sticker yan sa kotse. Pero ngayon todo din, hindi ako dilawan. I'm just for the country. I'm for the country. I'm not for dilawan. Pero dati, yellow ribbon kayong mga pakuno. Kayo mismo, kinahihiya niyo yung sarili niyo. How are you going to be proud? Tama ba English ko? Ako, kahit sabihin akong DDS, I'll be proud DDS. Ever since, from the beginning until the end, DDS ako. I'm proud. Sino sa inyo ang proud na DDS? Aside from proud kayo na banateros kayo. Di ba? Walang magsasabi na hindi ako DDS, hindi ako DDS. Ang alam ko lang nagsabing hindi ako DDS, alam nyo kung sino. Mga tanga. Sino yung ganon? Di ba? Ay nako.